Yun, ito na nga mga kababayan, bago tayo magpatuloy, babati lang ako ng magandang hapon, magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol pa rin kay Epipanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit support naman mga kababayan. Ito na naman, lumipat na naman daw siya ng lugar. Baka lumipat lang ng direksyon yung kamera mo. Baka nasa isang lugar ka lang talaga. Pumunta daw siya mga kababayan sa kanyang mga kamag-anak para daw mayroon daw siyang mga kakampi. Nadamay pa yung mga kamag-anak sa iyong kalokohan, sa iyong kasinungalingan. Idinadamay mo pa yung mga kamag-anak na wala namang kaalam-alam sa iyong kayabangan. Nagbibintang ka, bintang ka ng bintang, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, wala ka namang ipinakitang ebidensya. Sige, sabihin na natin na totoo yung mga sinabi mo. Asan yung ebidensya mo? Ang importante, pag magbintang ka sa isang tao, may ebidensya kang ipinapakita. Huwag yung puro ka lang ngak-ngak. Tapos kalaunan, sabihin mo, kailangan ko nang manghingi ng suporta dahil yung mga kasama ko wala pong makain. Kailangan ng financial support dahil yung mga kasama ko kailangan ko papakainin. Saan yung pinagyayabang mong mayroong mga Katoliko? Yung baptist, mayroon ba? Nandyan ba? Yung mga tao ni Abante? Okay, Abante ka manghingi ng suporta. Hingi ka na isang sakong bigas sa mga pare. Ang laki-laki ng mga abuloy ng mga pare. Doon ka manghingi. Manghingi ka pa sa mga subscribers mo. Meron nagsabi din, bakit yung Iglesia ni Cristo hindi ba nanghihingi? Iba po ang sitwasyon ng Iglesia ni Cristo at sitwasyon nitong si Epipanio Labrador. Naintindihan? Dapat sana maintindihan mo malang kahit paano. Itong si Epipanio Labrador, naninira ng tao ng isang religious group na iginagalang, kahit nga si Pangulong Marcos bumibisita kay Eduardo Manalo. Tapos idol mo pa naman sana itong si Marcos, tapos tawagin mong mongoloid itong si kay Eduardo Manalo. Na kung totoosin, titingnan yung pagkatao mo at pagkatao ni Eduardo Manalo, nako, kahit nalibag siguro, wala ka pa sa libag ni Eduardo Manalo, itong vlogger na ito si Epipanio Labrador mga kababayan. Masyadong mahangin ito. Idinadamay pa yung kanyang mga kamag-anak. Pinaghanap na daw siya, hindi lang Iglesia ni Cristo ang naghanap sa kanya. Mayroon na daw KOGC at yung mga tao daw ni dating Pangulong Duterte. Ang galing mo gumawa ng kwento. Ikwento mo sa pagong. Tapos nagtatabag, sir, ano ba? Handa na ba tayo dito? Utot mo. Huwag mong paglulukuhin, Labrador. Hindi ka nga daw Labrador, pitbull ka. Siyado ka mahangin. Isa nga lang yung hamon ko sa'yo eh. Tanggalin mo yung face mask mo eh. Hindi mo magawa-gawa eh. Tapos magtapang-tapangan ka. Hindi magtatagal mga kababayan yung mismong nag-utos nito. Kasi alam ko may nagkukumpas nito eh. May nagkukumpas nito. May nag-utos nito. Hindi magtatagal mga kababayan. Titirahin ito ng nag-utos sa kanya. Titimbuang ito. Dadaliin ito ng kanyang na nag-utos sa kanya. Mismong nag-utos sa kanya ang titiklo nito. Dahil para ibintang mga kababayan kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte sa KOGC at sa Iglesia ni Cristo. Tandaan natin mga kababayan nagsampa na ng kaso yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo dito kay Epipanio Labrador. Kung hindi siya maghihimas ng rangrihas, kakanta ito, ikakanta. Alam ko ikakanta yung nagutos nito. May nagutos nito, mayroong nasa likod nito. Hindi ito kikilos sa bagay nung binatikos din ito si Arnie Davis, na binatikos din natin noon. Nagtago din ito. Tapos nga, nanghingi ng abuloy na naman, nangingikid sa kanya mga supporters. Kasi alam ko, yung mga subscribers ko noon, subscriber din ito. May mga nagkukomento sa akin na nakikita ko sa kanyang titimbuang ito mga kababayan, tandaan nyo. Talagang, tapos, para ibintang sa Iglesia ni Cristo at KOGC at kay dating Pangulong Duterte. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin itong si Epipanio Labrador.
ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit support naman. Ito na, sabay-sabay natin ito panoorin. Pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po sa bumiyahe po kasi kami. No? Bumiyahe po kasi kami. Saan? Kasama po ng aking pamilya. Siyempre ng mga kasama natin. No? So, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak. No, marami tayong pamilya na pwedeng magbigay proteksyon sa atin o makatulong sa atin. So, yun nga, alam naman natin kung ano ang plano ng INC. Ang plano po kasi ng INC, hindi naman po talaga kasuhan lang tayo. Meron po kasi nakarating sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, na ang pinaka purpose pala talaga, para lang hindi halata, no, na ang plano nila sa akin ay patayin o itumba, kunyari dadaanin nila sa legal, no? Pero meron na silang mga tao na inatasan para po kung sakali tayo po ay patayin. Yan po kasi alam naman natin kung gaano po talaga kakriminal itong iglesia ni Manalo. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka ng iglesia ni Manalo. Hindi po ni Kristo kasi pagkakaalam ko po kasi sa iglesia ni Kristo, ayon po kasi sa akin nababasa sa Biblia, yan po ay maawain, yan po ay matulungin, mabait, mapagpatawad, at higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit kung makikita nyo po panahon ni Jesus Christ. Kaya nga po nagagalit sa kanya yung ibang mga tao dahil ang dami pong sumusuporta sa kanya. Pero sa kabila po ng kanyang mga naranasan, mga narinig, mga sinasabi ng tao, never po niyang ginamit yung kanyang impluensya, never niyang ginamit yung dami ng mga tagasunod niya para lamang po gumante. No? Yun po kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na iglesia ni Kristo. Hindi po katulad ng iglesia ni Manalo, na akala mo magaling lang sila pag sila ang naninira. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, magaling lang ang iglesia ni Manalo pag sila ang naninira. 'Di ba? Pero kapag sila ay nabuking, kahit totoo yung sinasabi natin, pag umasta akala mo hindi magaling manira sa ibang reliyon. 'Di ba? Alam nyo, kagabi po habang ako po ay nasa biyahe, kami, dahil sumakay lang po kami sa sarili naming sasakyan, actually sa pinsan ko na van, marami po kong nakausap habang nasa van ako, may nakakausap ako. Ang dami kong natutunan, ang dami kong nalaman, ang dami kong natuklasan, no? At pagkatapos nun, syempre pinatay ko na yung cellphone. Bigla akong naisip na buksan yung comment section. No? At binasa ko yung nakasulat doon. Na ang pagkasabi, mga minamahal kong mga kababayan, wala daw silang pakialam kung minura man ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko. Tingnan nyo kasi nung minura ko si Eduardo Manalo, nag-react sila. Pero minura ni Duterte ang Diyos na pinaglilingkuran nila, itinanggi nila. Hindi mo kasi naintindihan. Pero mag-ingat kayo mga iglesia ni Manalo. Hindi mo naintindihan. May kasabihan sa Biblia na ang sino man tumanggi sa Diyos, itatanggi din sa langit. So sa madaling salita, mukhang tagilid. Mukhang sa nakikita ko walang iglesia ni Manalo na mapupunta sa langit. Lalong-lalo na hindi kayo dumaan kay Kibuloy na kung saan kakampi nyo ngayon. Biro mo talagang ito masasabi ko na talagang pagdating sa kasamaan, talagang magtatandem talaga. Kasi balita na naman. Hindi lang ang iglesia ni Manalo ang nag-aano sa akin ngayon na itumba ko. Pati itong KOGC.
Pati itong KOGC, nagmamadali na itumba ako. Dali na, 'Di ba? kasi- Nagmamadali na itumba ako. Sinasamantala nila. Mm. 'Di ba? So, talaga nga naman, kapag ka mahirap, nagmamadali silang itumba. Mm. Nagmamadali silang ipapatay. Pero pag mayaman, alanganin sila. Mm. Kasi nga naman, mayaman. Mm. May mga bodyguard, may kakayahan. Maraming pwedeng bayaran para ipagtanggol siya. Hindi kagaya ng yung lingkod na isang mahirap na anumang oras ay pwedeng ipapatay sa mga goons nila. Isang umutot. No, kaya nga nagpapasalamat na lang din ako sapagkat napakaraming sumusuporta, especially yung pamilya ko Pamilya mo lang siguro. at iba pa, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko na nagmamalasakit at maging yung ating mga supporters. Kasi isa sa akong Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, balita ko din balita na naman. na Na ano? susuportahan din Oh. ni Duterte Ano at mukhang plano din Oh. na sumabay ang mga Duterte na ipapatay ako. Dami na Eto na, nagsanib puwersa na. Nagsanib puwersa na yung mga kriminal. Nagsanib puwersa na yung mga alagad ng dyablo. Nagsanib puwersa na yung mga kriminal, yung mga walang puso, yung mga hayop, yung mga demonyo. Kayo nang alagad ka. Sensya na kayo sa aso ko, ha? Aso. Oo. Ikaw aso ka rin. So, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nakakalungkot isipin. Bakit? Kapag mayaman ang nagmumura, mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura? Anak naman ng teteng mga hudas ng tanginang mga diputang mga ministro ng Iglesia ni Manalo na kung saan basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino, lalong-lalo na yung mga kaparian. Ebidensya. Dahil may impluensya, may connection sa taas, may mga membrong colonel, general, mga pulis, mga militar, lusot. Pero yung ordinaryong katulad natin, wala. Mo kami. Kaya nga tumpak lang po yung ating kantang para kanino ba talaga yung batas. Di ba? Pag mahirap, madaling aksyonan. Paano kaya kung si Duterte ang nagmura sa Iglesia ni Manalo? Paano kaya kung si Sara Duterte minura si Eduardo Manalo? Gawa ka naman ng senaryo. Kikilos kaya yung Iglesia ni Manalo? Ganito rin kaya ang gagawin ng Iglesia ni Manalo? Mukhang hindi. Ano palagay mo kayo sa kanila? Mga Kasi hindi nyo kaya yung malalaking tao. Hindi nyo kaya. Nako. Sigurado ko, pag si Sara ang nagmura sa Iglesia ni Manalo, pag si Sara Duterte ang nagmura kay Eduardo Manalo, tameme itong mga to. Ni isa, walang magsasalita. Ragunggong talaga to. Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Para silang mga lobo na gustong kumain ng karne ng isang tupa. Di ba? Kaya pala yung logo nila doon may tupa. So ibig sabihin lang, kumakain sila ng tupa. Hirap talaga pag mayangin. No, kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila. Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitignan ko, iniisip ko, ba't kaya may tupa? Oh, bakit? Bakit yan? Yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan Bakit? na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Talaga naman. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung anong reaction nyo, ha? Ano yan? Kasi balik tayo dun sa sinabi ng isang nag-react na hindi daw sila, wala daw silang pakialam na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga Katoliko? Demonyo? Para okay lang sa Iglesia ni Manalo na murahin ni Duterte? Kasi sabi, okay lang. Wala kaming pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Eh, Diyos naman ng Katoliko yun. Eh, bakit? Ano ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Ng Katoliko? Ha? Sino ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Kala mo kakami ka ng Katoliko? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. O, mga kapatid na mga Katoliko. At iba pang mga reliyon. Tingnan nyo kung gaano kawalang niya, gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka puta si Raulo. Kahudas, kademonyo, kadyablo. Etong Iglesia ni Manalo. No? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang Iglesia ni Manalo.
Gagamitin nila yung batas para lamang patigilin yung isang tao sa sinasabi natin. Hindi mangyayari yun. Dahil kagabi lang, ang daming mga reliyon, iba't ibang reliyon ang nakakausap ko. At humahanga at sila ay laging nananalangin para sa inyong lingkod. Uy, grabe ha. Kahit saan kayo magtanong na reliyon, tanungin nyo kung sang-ayon ba sila at kung sa Diyos ba yung doktrina ng Iglesia ni Manalo. 100% o 99% o kahit sabihin na natin 200%, lahat yan magsasabi. Kulto. Ha? Kulto ang Iglesia ni Manalo. At mismong Google na rin ang nagsabi. Kulto ang Iglesia ni Manalo. Para si ano, si Ha? Hernandez. Kulto. Kaya kawawa kayong mga nakaanib dyan. Ha? Maganda lang yung simbahan. Maganda lang yung mga suot ng mga ministro dyan. Pero yan ay mahalin tulad mo sa isang mafia. Mafia naman talaga eh. Diba? Tuwang-tuwa si Eduardo Manalo. Yung mga iglesia ni Manalo, gumawa pa ng composition sa akin. Ha? Tuwang-tuwa si Manalo habang yung nakikita niya nagwa-wild, habang nakikita nagiging asong ulol, nagiging mga lobo yung kanyang mga membro. Diba? Yan ba yung aral ni Kristo sa'yo, Eduardo Manalo? Mongoloid. Galit si Eduardo Manalo pag tinatawag natin Mongoloid. Hindi pala to Mongoloid, special child pala to. Ha? Special child pala to, mas matindi pa to kay Kibulok. Kasi, kakain na lang ito, gusto niya may susubo pa sa kanya. May nagsabi sa akin yan. Mga special child nito, galit nitong Talagang buhay hari itong si Eduardo Manalo. Gusto niya, pagkaharap mo siya, kailangan ituring mo siya na parang isang Diyos. Matindi kang loko ka. Ha? Gagamitin niyo pa yung batas dahil mapepera kayo. Mga gago. Hindi lahat ng tao maloloko ninyo. Hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo, kung natakot niya si Brother Eli, wag ako. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Hindi lang kayo ang marunong tapang ah. makipagdigma. Matapang. Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinaghandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko. Na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Nakakatakot. Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. Di ba? Tama ba, sir? Sir, tama ba? Wala sumagot. Oo. Kaya nga pinaghandaan namin yan. Kaya sinadya namin na dito sa pamilya ko, sabi ko nga, nasa kanila yun. Hindi naman to kagaya ng Maynila, hindi to kagaya ng sa ibang lugar, no? Sabi ko nga, sige, gamitin nyo. Oh? Pero ganun pa man, Ganun ba? alam naman natin kung gaano ka-diablo. Lahat ng mga pastor na nanonood ngayon, mga ministro, ng iba't ibang mga reliyon, sabihin nyo kung mali ako, ito lang sasabihin ko. Ha? Sabihin nyo kung mali ako. Kulto ang Iglesia ni Cristo o hindi? Hindi. Di ba? 100% maraming magme-message sa akin ngayon at sasabihin nila, yes, tama ka. Kulto ang Iglesia ni Manalo. Yan ang katotohanan. Ititigil ko na yung pagbablog ko kapag yung comment section doon sa mas marami yung nagsabi na hindi kulto ang Iglesia ni Manalo. Titigil na ako sa pagbablog. Yun ang mga kababayan, atapang na tao. Pero lagi naman nakatakip yung muka. Mahirap talaga mga kababayan pag makitapang-tapangan ka. Tapos, kunwari lang. Katulad nitong si Epifanio Labrador. Matagal na pong nagbablog yan. Matagal na pong bumabatikos yan. Pero matagal na rin yang nakatago yung kanyang mukha. May mga nagtanong nga, may nagkakomento. Ano kaya yung nasa ilalim ng pismas nitong si Epifanio Labrador? Ito ba'y bingot? Ito ba'y walang ngipin? Ano ba, tabingi ba ilong nito? So may nagsabi din, hindi, pangu yan. May nagsabi din, hindi, ano yan? Bingot yan. Kaya tinakpan yung nguso. Ang tapang nanakot pa. Sabi pang hindi siya basta-basta magpapatawag nito mga kababayan, magpapatumba. Sir, ano ba sir? Wala naman tayong nakita. Huwag ka nang magkunwari, Epifanio. Alam na ng karamihan yung kalukuhan mo, yung kayabangan mo. Kaya itigil mo na yan. Dapat mag-ibang topic ka na. Itigil mo na yung paninira.
Pwede ka naman bambabatikos, batikusin mo yung Iglesia ni Cristo. Pero wag naman po yung bintang ka ng bintang na maraming pinapapatay, mga pari, pinapapatay. Wala ka namang ebidensya. Wala namang may papakita. Kaya ang kinakalabasan yan, ikaw, sobra kang sinungaling, gumagawa ka ng kwento. Gumagawa ka ng istorya. Yung nakaraang araw, nasa gubat ka rin. At sa palagay ko lang, isang lugar lang yan. Nililipat lang yung direksyon ng iyong camera para mag-iba yung anggulo. Pero yung lugar, ganun pa rin yan. Isa pa rin yan mga kababayan. Nandyan lang yan sa... May nagkomento dito kung saan ba talaga nagtatago sa ngayon yan eh. Mayroong komento, alam na daw nila kung saan. Kaya nga itong yung sinasabi ko, na itong si Epifanio Labrador, pag natumba ito, pag tinumba ito, ang gagawa niyan, yung nasa likod lang niya, yung nag-utos sa kanya. Kasi nga, ang intindi natin dito, mayroon talaga nasa likod nito na isang politiko. Kasi nga, idinadamay nito, tinitira nito una si Congressman Marcolita na tumatakbo bilang isang senador ngayong darating na Mayo. At alam natin, sa Quadcom mga kababayan, yung mga chairman ng mga committee ng Quadcom ay galit kay Congressman Marcolita dahil hindi sila hindi sila tawag nito, makapang darambong doon sa Quadcom pag nandoon si Congressman Marcolita. Talagang pinupuna nitong si Congressman Marcolita. Kaya sa palagay ko lang kasi nga bakit si Congressman Marcolita tinitira din itong ugag na ito. Nagtapang-tapangan mga kababayan. Babalitaan lang natin ito. Basta wag nating ibintang sa mga intindihin na natin maraming maghahabol sa buhay ngayon nitong si maraming maghahabol sa buhay nitong si Epifanio Labrador. Dahil nga alam naman natin maraming galit kay Pangulong Duterte. May mga galit sa administrasyon sa KOGC. May mga galit sa na nasa administrasyon pala, na nasa administrasyon sa INC. Hindi nalalayo na yung bibira nitong si Epifanio Labrador, yun yung mga tao na galit sa tatlo na kanyang binabanggit mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, shout out ko lang si Epifanio Labrador. Para na yung Gcash mo pala, pakisuyo, no? Yung Gcash mo. Kasi may magpapadala sa'yo. May nagkomento dito sa aking YouTube channel. At saka yung lugar daw, ano mo daw yung lugar, may nagpapadala ng bigas para suportahan yung iyong pangingikil. At may kapadala yata, basta may mga nagko-komento dito, hindi ko lang mabasahin dito, pero maraming nagko-komento na mayroon daw talagang magbibigay sa iyo dito. Shout out kay Vicente Manis, shout out kay Ronald Medina, shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Edie Saborbi, shout out kay Ma'am Zozar 76, shout out rin kay Ming Sunga, shout out kay Salvador Ortigisa, shout out kay Miraflor Soto, shout out kay Zero, shout out na rin kay Mark Glynn Pakli, shout out kay Bin Valdez, at kay Coco Dion at kay Yuri mga po ni Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan. Maraming salamat sa inyong suporta, sa patuloy niyong panonood. Shout out na rin kay kay Eleanor Perez, kay Tudy Balyes, Tudy Balyes. Natatawa ako sa panonood ng video mo. Nakakaalis ng stress. Ito nakakaalis ng stress. Good luck sa iyo, sir. Maraming salamat sa iyo Tudy Balyes. Yun ang shout out na rin shout out na rin. Shout out na rin kay Mads Guerrero at kay Remedios Mailan. Yun ang dito lang muna once again. This is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.